Ang mid to late 80s ay ang panahong sobrang sikat ng mga bandang may tugtugang hard rock, heavy metal at lalong-lalo na ng mga glam o tinatawag din na hair metal bands. Pero kahit sinasabing pinaghaharian ng grunge o alternative ang US noong 90s, hindi naman yun ramdam ng mga Pinoy. Napakaraming mga batang 90s na ang kinagisngan pa ring musika ay yung mula pa rin sa lumang era. Kung music lover ka na noong panahon na yon, siguradong namimiss mo din ang mga astig na guitar solos, nakaka-headbang na mga rakrakan, mababangis na mga boses at napakasarap sa pandinig na mga power ballads. Gaano kayang kaboring ang buhay natin noong 80s at 90s kung wala ang musika ng mga bandang tulad ng Bon Jovi, Guns N' Roses at iba pa nilang kasabayan. Tulad na lang ng tatalakayin natin ngayon, ang bandang Poison, ang bandang nasa likod ng mga kantang Every Rose Has Its Thorn, Every Rose Has Its Thorn, Something to Believe in, Fallen Angel, Life Goes On, at napakarami pang iba. Isang bandang kahit hindi nawawala ng kontrobersya tulad ng away, sex scandal, walang katapusang demandahan, bisyo at depresyon, ay naging isa pa rin naman sila sa mga itinuturing na pinakamatatag na hair metal band. Paano nga ba nabuo ang napakagaling na bandang ito? At bakit nila nireject ang isang napakagaling na gitarista na katulad na lang ni Slash noong mag-audition ito sa kanila bilang bagong gitarista? Gaano nga ba silang kasuccessful na banda? At bakit nga ba bigla nilang naglaho ang kanilang kasikatan? Nasaan na sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Maagang nakahiligan ni Bret Michaels ang pagtugtog ng gitara na sa kanyang murang edad ay nagtulak ngayon sa kanya para sumali sa bandang tinatawag na Laser. Mabilis man itong nabuwag ay dito naman nagsimulang mabuo ang kagustuhan niyang mapabilang sa nag-uusbungan na nga ng mga bagong banda na mabilis na nakakakuha ng kasikatan noong panahon na yon. Panahong pinaghaharian ng mga rock bands ang itaas ng mainstream, kaya niyaya nito agad na bumuo ng bagong banda ang kababata at kaibigan niyang drummer na si Ricky Racket, at doon nga ipinanganak ang bandang Spectors noong taon ng 1979. Kalaunan ay sumali sa dalawa ang gitaristang si Matt Smith at bassist na si Bobby Dahl na nauwi naman para gawin nilang Paris ang pangalan ng kanilang banda. As in Paris mga idol, hindi Paris ni Diwata. Agad silang nagkaroon ng fanbase sa kanilang lugar sa Pennsylvania, pero kita at ramdam na ramdam nila ang liit ng tsansa na magtagumpay sa lugar na yon. Ayaw nilang matulad na lang sa maraming banda doon, hanggang doon lang talaga ang kanilang narating. Kaya napagpasyahan ng banda na lumipat na lang sa Los Angeles, California noong March 1984. Pero kabaligtaran sa inaasahang agarang success ay nakita na lang ng banda ang sarili na kabilang sa napakalawak at napakaraming simulang banda na nagsisiksikan sa underground scene. Kaya nagsimula at gumapang talaga sila mula sa ilalim, hanggang unti-unti na nga silang napapansin dahil na rin sa angking husay at karisma ng mga ito. Tapos sa panahong unti-unti na silang nakikilala ay naging maingay din noon ang mga politikong nagsasabi na ang rock music umano ay poison o isang lason sa lipunan. Hindi na yun nakapagtataka mga idol, dahil iba't ibang gulo talaga ang kinakasangkutan ng mga banda noong araw. Hindi talaga may iwasan na andun talaga sa buhay ng mga rockista noong araw yung matinding mga party, sex, pera, alak at mga ipinagbabawal na gamot. Kaya dito ay ginamit nila ang Poison bilang bagong pangalan ng banda, bilang pang-aasar umano sa mga politiko. Hindi na rin nagtagal at nagsimula na din mga idol na mabigyan ang Poison ng malalaking gig. Kaya talagang umaasa ang banda na kaunting panahon na lang ang kanilang hinihintay at siguradong mapapansin na sila ng mga recording companies. Pero sa kabila ng kanilang excitement at saya ay bigla naman silang nagkaroon ng problema, dahil bigla ang nagpasya na mamaalam ang kanilang gitarista na si Matt Smith. Ninais nitong bumalik sa Pennsylvania dahil malapit na umanong manganak ang kasintahan nito. Kagandahan naman kay Matt mga idol ay tumulong naman ito sa paghahanap ng kanyang kapalit. Nagsagawa ang mga ito ng audition na sinalihan naman ng mahigit sa 50 mga gitarista, na noong matapos nga magpakita ng gilas ang lahat ay natira na lang ang dalawa na sina Slash at CC DeVille. Ayon kay Matt Smith ay si Slash talaga ang kanyang gusto,
gusto dahil hindi halos matugtog ni CC DeVille ang mga kanta ng Poison. Ayon naman sa parte ni Slash ay nagkaroon umano siya ng issue sa kagustuhan ng banda na sundan ang estilo ng mga bandang katulad ng Kiss na nagsusuot ng makeup na syempre ay ayaw niya namang gawin. Kaya alam niya na si CC DeVille ang pipiliin ng banda dahil bukod sa handa itong gawin ang lahat ang dahilan nito kaya hindi nito matugtog ang mga kantang inihanda ng Poison sa audition dahil ang gustong tugtugin ni CC DeVille ay yung mga sarili niyang kanta. Ando na nga ang awiting Talk Dirty to Me. Naging interesado naman ang banda sa potensyal ng mga isinulat na kanta ni CC DeVille kaya ito na ang kanilang pinili. Sakto namang binubuo na din ng panahon na yon ang Guns N' Roses na kinabibilangan ng mga kabanda ni Slash sa bandang Hollywood Rose kaya mabilis din siyang kinuha ng mga ito bilang gitarista. Sa karagdagan ni CC DeVille sa Poison ay nahirapan pa rin ang mga ito na makakuha ng record deal sa mga major companies. Nakatikim pa nga ang mga ito ng matinding rejection sa Atlantic Records kaya kinalaunan sa huli ay pumayag na ang bandang pumirma sa maliit na kumpanya na Enigma Records. Noong May 23, 1986 ay na-release ang kanilang debut album na Look What the Cat Dragged In na ikinagulat ng lahat nung bigla itong pumasok sa number 3 ng Billboard 200. Kaya malaking katanungan noon kung gaano kayang kalaking kasikatan ang makukuha ng bandang Poison kung ang may hawak sa mga ito ay isang major label. Sobrang lakas kasi noon ng mga singles nito na Cry Enough, Talk Dirty to Me, I Want Action at I Won't Forget You na naging dahilan nang sa kabila nga ng mahinang promosyon ng maliit na kumpanya sa banda ay nagawa pa rin itong makabenta ng mahigit sa 3 milyong kopya sa US pa lamang kaya na-certified din ito agad bilang 3 times platinum. Mas sumikat pa lalo ang banda sa pangalawang album noong May 21, 1988 na Open Up and Say Ah na pumalo pa sa number 2 ng Billboard 200. Kabilang na kasi doon ang number 1 single ng banda na Every Rose Has Its Thorn na talaga namang pumatok sa masa. Kasama pa ang iba pang singles na Nothing But a Good Time, Fallen Angel at Your Mama Don't Dance. Bumenta ito ng 5 milyong kopya sa US at na-certified pa bilang 5 times platinum. Ganun pa man ay dito na rin magsisimula ang tila ba sumpa sa Poison. Naging makontrobersya ang unang cover ng album na ito tapos nasundan na yun ng kabi-kabilang demandahan dahil malimit na masangkot sa gulo ang bokalistang si Bret Michaels. Tapos sinampahan pa sila ng dati nilang management company ng breach of contract na nagkakahalaga lang naman mga idol ng $45.5 million. Mayroon din silang binayarang banda na Easy Action Band na taga Sweden na sinabing ninakaw ng Poison ang chorus ng isa nilang kanta. Pero sa kabila nga ng sunod-sunod na pagsubok na pinagdaanan ng banda ay nagpatuloy naman ang mga ito at hindi gaanong nagpa-apekto. Na-release nila ang kanilang pangatlong album noong June 21, 1990 na Flesh and Blood kung saan namang kabilang ang mga singles na Unskinny Bop at ballad na Something to Believe In. Ang kantang nilikha nila para sa kanilang security guard na pumanaw at dahil nga sa sobrang success pa rin ng album na ito ay nagsimula na din sila magbigay ng suporta sa Armed Forces ng US at nagbigay pa sila ng 20,000 kopya ng kanilang album sa mga US troops na ipinadala sa Gulf War noong 1990 para umano iangat ang moral ng mga ito. Dahil doon ay nakatanggap ang Poison ng personal na sulat ng pasasalamat mula sa Secretary of Defense ng US noon na si Dick Cheney. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magandang bagay lang ang naidulot ng pagiging sobrang sikat noon ng Poison. Katunayan ay ito pa nga ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Katulad kasi ng mga Bon Jovi at Guns N' Roses ay isa nga rin ang Poison sa pinakasikat na banda noong panahon na yon. Kaya nagsasagawa na din ang mga ito ng mga malawakang mga tours. Ang problema ay dito na papasok yung iba't ibang bisyo. Halos lahat ng miyembro ng Poison ay nagkaroon ng drug addictions at dahil na rin sa pagod at pressure ay madalas na ding magkaroon ng matitinding away sa pagitan ng mga ito. Katunayan sa kanilang live performance sa MTV ay bigla na lang tumugtog ng kung ano-ano si CC DeVille.
Hindi nito sinunod ang anumang ininsayo ng banda, kaya pagkatapos ng kanilang performance na yon ay nauwi ang lahat sa suntukan ng dalawa ng bukalistang si Bret Michaels sa backstage. At syempre nasundan na yon ng pagtanggal sa gitarista na si CeCe DeVille. Agad itong pinalitan ni Richie Kotzen na nauwi naman lalo sa mas magulo na sitwasyon. Bukod kasi mga idol na malaki ang impluwensya ng tunog at songwriting ni Richie sa pang-apat na album na Native Tongue noong February 8, 1993 na halos lumayo na sila sa original nilang tunog, ikinama pa nito ang kasintahan ng kabanda na si Ricky Rocket. Kaya agad nilang tinanggal si Richie at kinuha ang gitarista na si Blues Saraceno. Pero hindi pa dito natapos ang kamalasan ng banda, dahil habang binubuo nila ang sunod nilang album ay bigla namang naaksidente si Bret Michaels at nagtamo ito ng matinding injuries na naging dahilan ng pagtigil nila sa pagtapos sa naturang album. Kaya kahit sabing sobrang lakas ng grunge music noong panahon na yon, talagang self-destruct lang talaga ang Poison, kaya bumagsak ang kasikatan ng mga ito. Noong 1996 ay nakabalik sa banda si CeCe DeVille dahil nahilom na ng panahon ang samaan ng loob nila ni Bret Michaels. Pero nasundan na naman yun ng isang problema dahil kumalat ang sex scandal ni Bret Michaels at ng nobya niya noon na si Pamela Anderson, isang playboy model at nakilala bilang CJ Parker sa Baywatch. Uunahan ko na yung mga Hokageng gusto magtanong na wala akong kopya. Nagpatuloy pa rin ang Poison at nai-release ng mga ito ang panglimang album na Crack a Smile noong March 14, 2000 na pumalo naman sa number 131 ng Billboard 200, pero tuluyan ng bumagsak ang popularidad ng banda, kung kaya naman nasundan na yon ng pag-focus ng ilang miyembro ng Poison sa kani-kanilang solo projects. Muling nagsama-sama ang mga ito at bumalik para ma-release ang kanilang pang-anim na album na Hollywood noong May 21, 2002, pero dahil nga sa sobrang bagsak na ng kanilang benta, matagal ding panahon na nag-focus na lang ang mga ito sa mga tours at iba't ibang projects. Nailabas nila ang kanilang pinakahuling album na Poisoned noong June 5, 2007 na nasundan na lang muli ng malawakang tours na minsan nga kasama pa nila ang iba pang mga sumikat na banda sa kanilang era. Huli silang nakita nagkonsyerto noong mga panahong ipinatupad na ang lockdown dahil sa COVID, so medyo matagal-tagal na rin silang pahinga. Pero ayon sa ngayon ay 61 taong gulang ng bukalista ng banda ay may plano umano silang magkaroon ng comeback sa touring sa sunod na taon ng 2025 kasama ang buong buo pa rin na classic na lineup ng banda. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon sila ng 7 studio albums, 4 na live albums, 4 na compilation albums, 9 na video albums, 20 music videos, 30 singles at 2 box sets. Bumenta sila ng 30 milyong kopya sa US pa lamang at kabuuang 65 kopya sa buong mundo. Hindi man sila naging kasing laki ng katulad ng Bon Jovi, pero hindi maitatangging isa sila sa mga pinakasumikat na banda sa panahon ng glam o hair metal era.